salita ng Diyos na atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang title po ng mensahe ng ating Diyos sa bawat isa sa atin ay si Jesucristo ang darating na hari. Now, mga kapatid, if you notice, yung ating pong mga tinatalakay kahit po last month, ay ito po yung tinatawag po natin na fourfold gospel. Ito yung pinapaniwalaan ng simbahan ito at kinikilala si Jesucristo na ating Panginoon bilang ating Savior, ang ating tagapagligtas na kung saan ay nag-alay, nagsakripisyo ng kanyang sariling buhay upang tayo po ay maligtas mula sa kapahamakan. At pangalawa is yung sanctifier. Ibig sabihin, si Jesucristo ay ating pong pinapaniwalaan na siya yung tagapagpabanal sa bawat taong nagtitiwala sa Kanya. Siya yung nagpapabanal upang tayo po ay mamuhay na mayroon pong katuwiran o malinis sa Kanya pong harapan. Banal na namumuhay at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. At yung ikatlo po, Jesus Christ is our healer. Pinapaniwalaan natin ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang ating dakilang manggagamot. Siya yung nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. No? Yan po ang ating pinapaniwalaan. Na kung tayo po ay magtitiwala o sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, God will make a way, no? Miraculous, no? Work sa buhay po natin para kahit anuman yung sakit o karamdaman na ating pong nararanasan, wala pong imposible sa ating Panginoon. Basta magtiwala tayo sa Kanya. Amen? At ngayong umaga ay atin pong pagbubulay-bulayan at pag-aaralan that Jesus Christ is our King or our coming King. Si Jesucristo ang ating hari na darating. Siya yung ating pong pinakahihintay. At titignan po natin kung ano po ang laman po ng mensahe na ito ngayong umaga sa bawat isa po sa atin. Tayo po isandali muna ang yumuko at tayo po mananalangin. Panginoon naming Diyos, kami Lord, ay nagpapasalamat sa isang pribilehiyo na kami po ay naparito o naririto dahil kami po ay pinili mo at tinawag mo, Panginoon. Hindi po kami naparito dahil aksidente lamang, Panginoon, kundi Ikaw ang siyang tumawag sa amin at nagdala sa amin sa lugar na ito upang kami ay makapagbigay ng papuri at pinakamataas na pagsamba at pasasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming buhay. At hindi lamang po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo dahil sa mga kamangha-manghang mga bagay na ginagawa mo sa amin o sa mga pagpapala at biyaya namin pong tinatanggap sa araw-araw o sa anumang kagalingan ng aming mula sa karamdaman, Panginoon. Bagkus naparito po kami dahil Ikaw ang Diyos namin kinikilala bilang aming tagapagligtas, bilang Diyos na tagapagpamanal, bilang Diyos na manggagamot ng anumang mga karamdaman at bilang Diyos na kung saan ang aming inaasam-asam na hari na muling darating sa amin, Panginoon. Salamat po ngayong umaga na kung saan, Panginoong Diyos, ay muli mong tinipon ng iyong mga anak upang magpuri at sumamba sa iyo. Lord, samahan mo po kami. Mangusap po kayo, Panginoon, sa amin, sa aming mga puso, at bigyan mo po kami ng spiritual na pandinig upang sa bawat mensahe namin pong mapakinggan ngayong umaga, ito po ay patuloy na makapagbibigay ng pagpapala sa bawat isa sa amin. It will be a blessing, Father God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil, o lalo na kung ito po ay aming pong isa sa buhay, Panginoon, sa pang-araw-araw. Kaya samahan mo po kami ngayong umaga. Lord, dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na kumikilos o kumilos sa aming kalagitnaan.
In Jesus' name we pray. Amen. Si Jesucristo ang ating hari na darating. Amen. Praise the Lord. Nang tayo po ay naniwala at tinanggap si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas, ito po ay nangangahulugan na sa pamagitan po ni Kristo, tayo ay ibinalik sa isang relasyon sa Diyos. At nalaman din natin na si Jesus ang ating tagapagpabanal, ang isa sa nagbibigay ng kapangyarihan sa atin para sa banal na pamumuhay. At tunay nga na si Jesus ang ating tagapagligtas at isa na nagpapabanal sa atin, nalalaman din po natin na ang ating Panginoong Jesus ang ating manggagamot. Amen? Yan po yung topic last Sunday. At pinagaling na tayo sa ating mga karamdaman at pinalaya tayo mula sa pagiging alipin. Sa pagkakataong ito ngayong umaga, ay atin pong susuriin itong katotohanan tungkol kay Jesus bilang ating hari na muling babalik sa ating piling. At tayong lahat na kanyang mga anak ay upang makapiling niya magpakailanman. Ang pagkakaroon ni Jesus bilang ating hari ay naglalagay sa atin sa hindi bababa sa dalawang pribilehiyong posisyon. Una, tayo po ay otomatiko na nagiging kanyang mga lingkod. Hello? Tayo po ay nagpribilehiyo po na once na tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at personal na tagapagligtas, automatic tayo po ay kanyang mga lingkod na. Mga servant, lahat po tayo ay mga lingkod ng Diyos ng ating o lingkod ng ating hari. At lahat ng mananampalataya ay nagiging mga lingkod ng Diyos sa sandaling tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Bilang tagapagligtas, Panginoon at Hari. Tayo po ay tinawag sa bagong tipan o sa New Testament na bilang saserdote ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, tayo po ay mga pari ng Diyos. Okay? Tayo ay mga pari ng Diyos na inaasahang maglingkod sa Kanya. Now, ano po ang kailangan nating gawin upang malaman tungkol sa katotohanan na tayo po ay mga lingkod ng Diyos? Una, kailangan nating malaman na lahat po tayo ay tinawag upang maglingkod. Ibig sabihin, walang accepted sa sino man sa atin. Dahil kapag si Jesus ay naging Panginoon ng ating buhay, otomatiko tayo'y nagiging mga lingkod ng ating Diyos. At bilang mga lingkod, tayo po ay hindi lamang naging hindi lamang tayo inaasahan na maging tapat, kundi dapat tayo rin po ay maging mabunga. Kaya kung naalala po ninyo yung kwento sa Biblia o isang talinghaga na mayroong Panginoon na nagbigay ng mga talento sa kanyang mga tauhan. Yung dalawa po doon ay kanila pong pinag-iyaman, no? Hanggang sa nagbunga ang kanilang mga talento. Subalit mayroong nag-iisa na kung saan ay hindi niya nilustay ang kanyang pera, bagkus ito pa ay buo pa rin, pero hindi niya po ito ginamit para tumubo. Hindi niya ito ginamit para ito ay magbunga. Kaya ang sabi po doon sa talata ng Biblia na kung saan ang alipin na ito ay hinatulan ng kanyang amo sapagkat hindi siya nagbunga. At nagalit sa kanya ang amo dahil hindi niya ininvest yung kanyang
yung kanyang pera. Mga kapatid, tayo po ba na mga mananampalataya ay masasabi nating mabunga na tayo? Mayroon na bang fruit sa buhay natin bilang isang mananampalataya na makikita sa atin? Although hindi man lahat ng bunga na inaasahan ng Diyos sa atin, kahit isang bunga man lamang ng banal na Espiritu ay makita sa ating buhay. Bilang mga lingkod, tayo po ay inaasahang maglingkod na may pag-ibig. Ang sabi po ng unang Corinto chapter 13, ang paglilingkod sa Diyos ay tugon dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin mula sa Kanya. Kaya tayo umiibig ng mamahal sa ating kapwa sa lahat ng ating ginagawa dahil po sa pagtugon sa biyaya ng Diyos. Subalit kung wala yung pag-ibig o pagmamahal na yon, tayo po ay walang halaga. Yun po sinasabi ni Apostol Pablo na pag wala tayong pag-ibig, para lamang tayong batingaw na umaalingaw-ngaw, na walang halaga ang ating mga ginagawa. Naglilingkod ka ba sa Diyos ngayon? Naglilingkod ka ba sa Diyos dahil mahal mo siya? At ito dapat ang makita sa ating buhay. Na kaya tayo ay naglilingkod dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Hindi tayo naglilingkod dahil napipilitan lang, but out o dahil po sa ating pagmamahal sa Diyos at sa mga anak ng Diyos, kaya tayo ay nagmamahal, umiibig at naglilingkod sa ating Panginoon. Bilang mga lingkod, tayo ay tinawag na maging tagapagtayo ng kaharian para sa ating hari. Sino po ang ating hari? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan po natin isulong ang mga halaga ng kaharian. Yung value of the kingdom of God. Kailangan makita sa ating buong buhay sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya. Kailangan natin isulong yung agenda ng ating pinakamamahal na hari, ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang Kanyang gagawing pagliligtas ay dapat ipaalam din natin sa buong mundo. Dapat din natin ipaalam sa maraming tao, lalong higit sa hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. At napakaganda po ng devotional kanina. No? Na kung ipahayag ng ating bibig kung ano po ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ibang tao. Hindi dapat tayo manglait. Hindi natin gamitin yung ating bibig, yung ating boses, o ano ba ang ating talento sa pamamagitan po ng panlalait ng ating kapwa. O pagsasabi ng hindi magaganda laban sa ating kapwa. Sa halip, dapat po natin ipahagi si Kristo sa ibang tao. Amen? At maging pagpapala tayo sa iba. Lahat po tayo ay kasangkapan upang maglingkod. We are God's instrument. Kasangkapan tayo ng Diyos. Instrumento tayo ng Diyos. Bawat isa sa atin ay kasangkapan upang maglingkod sa Diyos. Binigyan niya tayo ng mga regalo at talento para magamit natin sa ating paglilingkod sa Kanya. At ang bawat Kristiyano ay mayroong kahit isang spiritual na kaloob na maaari po nating magamit sa paglilingkod sa Diyos. Mayroong dalawang bagay na kailangan nating gawin sa ating mga talento o regalo at ng Diyos sa atin. Una, kailangan nating tuklasin ang ating mga ang mga talento na ito at paunlarin ang mga ito. Paunlarin, pagyamanin, pagyabungin. Ikalawa, gamitin ang ating mga regalo o talento para maglingkod sa lugar ng pagiging magaling natin at pagiging epektibo natin. At malalaman mo na ikaw ay nasa tamang lugar o ministeryo kapag ka ikaw ay epektibo at nag-i-enjoy habang ginagawa ang ministry ng Panginoon.
malalaman mo na kapag na ikaw ay nasa tamang lugar ng ministeryo, kapag ka ikaw ay epektibo, at kung ikaw ay nag-i-enjoy sa ministeryo. Ibig sabihin, kahit nahihirapan ka, patuloy mong ginagawa yun. Dahil kay Lord ka naglilingkod. Amen? Masaya ka na mapaglingkuran ng Diyos. Nagagalak ang iyong puso kapag nakikita mo ang iyong kapwa mananampalataya na naglilingkod rin sa Panginoon. Yun ang dapat hindi mawala sa atin. Yung pagiging effective at yung nag-i-enjoy sa ginagawa po natin paglilingkod sa Diyos. Ikalawa, kapag si Kristo ay nagiging ating hari, hindi lamang tayo nagiging kanyang mga lingkod, kundi tayo rin po ay nagiging tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Mayroong isang kwento. Isang ama na iniwan ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang mga anak bago siya mamatay. Sa panganay na anak, ibinigay ng ama yung rancho, yung sakahan, ang mga kagamitan sa bukid, at yung convenient store. Sa pangalawang anak, ibinigay ng ama ang kanyang bahay at hotel na pag-aari niya. At sa bunsong anak, ibinigay ng ama ang paborito niyang Biblia. Ang paboritong Biblia ng ama na ito, ang kanyang ibinigay sa kanyang bunsong anak. At nung ito po ay nalaman ng bunsong anak, siya po ay nalungkot. Dahil para sa kanya, isang hamak na bala ang kanyang natanggap. At siya ay nagalit. Itinapon niya ang Biblia na ito. At siya ay umalis sa kanilang lugar at pumunta sa isang napakalayong lugar. Minsan po nakapag-isip-isip siya. Sabi niya, sa kanya pag-iisip, bakit walang binigay sa kanya ama, walang ibinigay ang kanyang ama sa kanyang mana, paliban lamang sa Biblia. Samantalang ang kanyang mga kapatid ay nakakuha ng malalaking kayamanan. At naalala niya na mahal siya ng kanyang ama. At katulad ng pagmamahal sa kanyang mga kapatid. At isang araw na isipan niya, bumalik siya sa bahay ng kanyang kapatid. At tinititigan niya ng gusto yung Biblia na ito. At doon niya nakita na sa isang pahina pala ng Biblia ay nakasulat doon yung authorization letter. Na nagsasabi na siya ang may kapangyarihan na mag-withdraw ng lahat ng pera ng kanyang ama mula sa isang bangko. Mga kapatid, ang ilan po sa atin ay maaaring walang mamanahin. Ngunit, alam mo ba na kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. 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 Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tagapagmana ka kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka masisero. Dahil ang iyong mamanahin mula sa Diyos ay isang bayan o isang lungsod o isang kaharian o isang walang hanggang kaharian. Yan ang mamanahin natin. Kaya huwag po tayong malungkot kung ang ating pong buhay ay tigib ng hapis o hirap na parang nakikita natin, hindi man na tayo umasenso, ginagawa na natin ng lahat. Basta patuloy kang maglingkod sa ating Panginoon. Meron kang mamanahin mula sa Diyos. At yung mamanahin mo is eternal kingdom. Walang hanggang kaharian.
ang mamanahin mo, ibibigay ng Diyos. Ay sabi po ng Romans chapter 8 verse 17, ngayon kung tayo ay mga anak, kung ngayon tayo ay mga tagapagmana ng Diyos, at ng mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tayo nga ay nakikibahagi sa kanyang mga pagdurusa, upang tayo ay makabahagi rin sa kanyang kaluwalhatian. So malinaw po na sinasabi po ng talata na ito, tayo po na mga Kristiyano na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo po ay naging tapat sa Kanya, tayo po ay kabilang sa magiging tagapagmana ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Sinasabi rin po ng Biblia, mga kapatid, na siya ay babalik upang isama tayo sa Kanya. Mateo chapter 24 verses 1 to 51. Kung babasahin po natin yung buong talata na yan, diyan po ay inilarawan ng ating salita ng Diyos ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay mauunahan po ng mga tanda. Sabi po ng Lucas chapter 21 verse 28, kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas. Ano-ano nga ba yung palatandaan ng ikalawang pagbabalik o pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Una, mga digmaan. Mga digmaan at alingaw-ngaw na mga digmaan. At ngayon po ay nararanasan na po ito ng ibang bansa. Amen ba? Kahit ganito sa atin diba, nagsisimula na. Mayroon ng mga signs. Ano? Pero papagbigay lang talaga ang mga Pilipino at mababait. Ano? Ikalawa, mga huwag na Kristo at bula ang propeta. Ibig sabihin, may mga tao na magpapanggap na sila ay si Kristo. O yung mga pulaang propeta, yung mga maling mga propesiya na hindi naman talaga nakasulat sa Biblia. Mararanasan din po yung tagutom at iba't ibang mga salot sa buong sanlibutan. Pag-uusig sa mga mananampalataya. In fact, sabi nga dyan sa talata na yan sa Mateo chapter 24, kahit yung mga mananampalataya, sila po ay magkakasiraan. Ganun po ang mangyayari pagdating ng huling araw na muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kapwa mananampalataya ang siyang mag-uusig at pagpapakita ng Antikristo sa templo ng Jerusalem. Pandaigdigang kadiliman at pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. At sabi po sa talata na yan, at sa kadarating ang wakas. Sa kadarating ang wakas. Ibig sabihin, binibigyan pa po mga kapatid ng pagkakataon yung ibang mga tao na makarinig ng salita ng Diyos. Binibigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataon na sila po ay makapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya hindi pa po ginugunaw ng Diyos ang buong sanlibutan. At hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil marami pang mga tao na kailangan maligtas. Pangalawa, ang ikalawang pagparito ni Kristo ay makikita ng mga tao sa buong mundo at si Kristo na dumarating sa mga ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Pangatlo, ang ikalawang pagdating ni Kristo ay kaagad para magnanakaw sa gabi na sa isang bata lamang ay narating. Ikaapat, magiging dakila ang ikalawang pagparito ni Kristo
Ito ay magkakaroon ng kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Isipin po kung paano nasa gitna ng kadiliman ay biglang lilitaw ang kidlat at nakasisilaw na mga ilaw kasama si Kristo, na nakasakay sa mga ulap na napapaligiran ng hindi mabilang na mga anghel. Si Kristo ay darating bilang isang dakilang hari. At ito ay magiging dakila. Magiging dakila sa lahat. Ikalima, ang ikalawang pagdating ni Kristo ay isang malaking sorpresa. At dahil sa ito po ay sorpresa, maraming mga tao ang mahuhuli at hindi nila namamalayan na yun na pala ang katapusan ng mundo. Ika-anim, tiyak ang ikalawang pagdating ni Kristo. Tiyak na darating si Jesus upang kunin ang kanyang mga anak. Yung kanyang mga anak na patuloy na nagiging tapat at sumasampalataya sa Kanya hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Kung si Kristo na ating tagapagligtas, tagapagbanal, tagapagpagaling ay tiyak na muling darating bilang hukom at hari sa buong mundo. Ano po ang sinasabi ng teksto na atin po binasa kanina na dapat natin gawin upang sa gayon makapaghanda po tayo sa kanyang nalalapit na pagbabalik? Kailangan po natin maging mapagbantay at matyaga. Maging mapagbantay at maging matyaga. Sabi ng Panginoon, maraming mga kapighatian ang darating sa atin. Subalit, dapat nating matutunang magtiis, magtyaga at magpatuloy sa kabila ng mga tiisin sa buhay. Kailangan nating maging tapat. Ibig sabihin, gaano man kahirap yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kahit marami mang mga tukso ang dumarating sa iyo, maging tapat ka pa rin sa isang Diyos na pinaglilingkuran mo. Huwag natin ipagpalit ang ating kaluluwa sa mandalayang sanlibutan. Dahil ang sanlibutan po ay pinaghaharian ng kaaway. Amen? Kaya huwag po natin ipagpalit ang ating kaluluwa mula sa mga sandaling aliw o kaligayahan. Sa halip ay patuloy tayong maging tapat sa ating pinaglilingkuran ang ating Diyos. Kahit kung tayo po ay maging tapat na maglilingkod sa Diyos, tapat din siya sa atin at hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo papabayaan. Amen? Kailangan natin maging masigasig na ipangaral ang Ebanghelyo sa sino man at saan man posible. Ibig sabihin, kanina sinasabi po na tayo po ay saserdote o hari ng ating Diyos. Ibig sabihin, dapat tayo maglingkod sa Diyos at mangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa mga manggagawa ng simbahan, kundi bawat isa sa atin ay mayroong tungkulin sapagkat tayo po ay paring ng Diyos. Tungkulin po natin na ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ito po ang challenge. Ito po yung hamon sa atin ng Diyos ngayong umaga. Si Kristo ba ang iyong hari? Hello? Kung si Kristo ang iyong hari, ano ang ginagawa mo bilang paghahanda sa kanyang muling pagbabalik? Alalahanin ang ating pagkakakilanlan kay Kristo. Dahil si Kristo ay ating tagapagligtas, tagapagpabanal,
Siya ang ating tagapagpagaling at siya ang ating darating na hari. Tayo po ay naligtas at naging mga anak ng Diyos. Amen? Tayo ay binigyan ng kapangyarihan para sa banal na pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang gawaing nagpapabanal at makakatanggap tayo ng kagalingan at kalayaan sa pamamagitan ni Kristo bilang ating manggagamot. At tayo po ay mga pari na lingkod ng Diyos. Amen? Mga pari na lingkod ng Diyos, tagapagmana ng walang hanggang kaharian. At sabik po tayo na maghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating dakilang hari. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umaga ito, na kung saan, Panginoon, ay pinaalalahanan mo kaming muli na Ikaw ang aming dakilang hari na muling magbabalik sa aming piling. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po namin itinatalaga ang aming mga sarili na maging matapat at maging mabunga ang aming paglilingkod, Panginoon, hanggang sa muli ng iyong pagbabalik. Tunay nga po, Panginoon, ang iyong mga salita ay makatotohanan. Makakaranas kami ng maraming kapighatian, maraming tiisin sa buhay. Subalit, ang sabi mo sa iyong salita, kung dumating man ang mga pagsubok na yan at matitinding kahirapan sa aming buhay, at kung mananatili kaming tapat sa iyo, kami ay iyong iniligtas. Salamat po sa iyong pangako, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus, bilang aming tagapagligtas. Iniligtas mo kami, Panginoon, at inalis mula sa bingit ng kamatayan at kaparusahan. Inalay mo ang iyong sariling buhay dahil sa iyong labis na pagmamahal sa amin, Panginoon. At salamat din po, Diyos, sapagkat hindi po natapos ang ginagawa mo, Panginoon, magpahanggang ngayon. Dahil patuloy mo kami pinupuspos ng iyong banal na Espiritu. Binibigyan mo kami ng lakas at kapangyarihan upang kami po ay makapamuhay ng may kabanalan sa iyong harapan. Makapamuhay ng matuwid, Panginoon, at sumusunod sa iyong kalooban. Salamat din po, O Diyos, dahil bagamat niligtas mo kami, Panginoon, mula sa kapahamakan, hindi ka nangako na maging okay ang lahat, Panginoon, kung kami ay susunod. Sa halip, pinatunayan mo sa amin na marami pa rin kayong kaming pagdadaan ng hirap, sakit, o anumang pag-aalip pinagkaaway sa aming buhay. Subalit maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng anumang karamdaman. At sino man, Panginoon, sa iyong mga anak na lumalapit sa iyo na may buong katapatan ng kanyang puso at sasampalataya sa iyo bilang ikaw ang dakilang Diyos na manggagamot. Lord, ang mga imposible sa tao ay ginagawa mong posible. Pinapagaling mo ang anumang karamdaman ng iyong mga anak. Kaya Lord God, kiniklaim po namin, Panginoon, sa mga oras na ito ang kagalingan, Panginoon, sa aming mga kapatiran na mayroong karamdaman, O God. Idako mo patuloy ang iyong mga kamay, Panginoon. Extend your hands, Lord, to your people. And to those who are sick right now, we ask for your complete healing, Lord. Ikiniklaim po namin sa umagang ito, Panginoon, na sa bawat taong nagtitiwala sa iyo, ang kailangan lang namin ay pananampalataya. Pananampalataya sa iyo, Panginoon. Pagsuko ng aming buhay sa iyo.
at ipahayag namin sa iyo na kami ay makasalanan at handa pagbalik loob sa iyo, Panginoon. At igagawan mo, Panginoon, ang kagalingan sa mga taong may karamdaman. Dalangin ko po, Diyos, patuloy po kayong kumilos sa aming mga kapatiran na may mga sakit sa oras na ito. Alisin mo po ito sa kanilang mga katawan. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. We ask for complete healing, Lord. Be upon to your people. And thank you so much, Lord, na binigyan mo kami, Panginoon, ng lakas at pagiging matyaga, pagiging mag-iisip, at pagiging tapat, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin na nawa ang katapatan ng iyong mga anak ay aabot hanggang sa muli ng iyong pagbabalik, Panginoong Jesucristo. Upang kami po ay makasama mo, Panginoon, sa walang hanggang kaharian. Magmamana ng iyong kaharian, Panginoon. At makakasama ka namin, O Diyos. At kami patuloy na magpupuri, sasamba sa iyo, paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mensahe mo, Panginoong Diyos. Gawin niyo po kaming matatag, gawin mo kaming matapat sa bawat aspeto ng aming paglilingkod sa iyo. Bigyan mo ng lakas at kapangyarihan ang iyong mga anak upang patuloy namin kapagtagumpayan. Ano man ang hamon, mga challenges, struggles na naranasan ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Diyos. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen.